OMG! Kamuning Film Club is back this June! At kailangan mo mag-sign up na kasi limited slots only. Ito ang mga events for Kamuning Film Club members. June 13, Saturday, Turuan ng Leksyon Yan, Transfeminism in Philippine Queer Cinema Emelatic by Rodina Singh. Sa June 17, Wednesday, meron tayong Sine Kayo Riyan presents Ang Sayaw ng Dalawang Kaliwang Paa directed by Alvin Yapan. Makasama natin sa talkback si Alan Bergang, ang producer, at the director, Alvin Yapan. Ang pagbabalik ng Cantor Roundtable Discussion, this time with award-winning editors on June 20 with the Mario Ignacio, the Tara Illenberger, and the Manette Dairit. Another Sine Kayo Riyan presents June 25, Thursday, Zong Badings, Patayin sa Syokot, si Remington, directed by Jade Castro. At makasama naman natin sa talkback si Moira Lang, the producer. At pasabog! TBA pa yung date pero meron kaming I'm Drunk, I Love You script reading with Maki as Dio, Justin De Dios as Carson, Benedict Ramos as Pathy, and Yanni as Jason T, directed by JP Habak. At June 30, Tuesday, Sine Kayo Riyan presents Some Nights I Feel Like Walking by Peterson Vargas. Kasama rin natin yan siya sa talkback. Correct. Kaya naman, mag-sign up na kayo dahil kapag naging member kayo ng Kamuning Film Club ay magkakaroon kayo ng 10% off sa Turuan ng Leksyon Yan workshops at 10% off sa food and drinks. At merong mga special members-only workshops and events. Ano, sign up na! Kita-kits this June sa Basa Cafe! Powered by I Am Rentals, book lights, cameras, podcast setups, and creative spaces all online. Visit imrentals.ph. Okay, so for the first time, for the first time, yung 5 guests natin, lahat sila, ay hindi, joke lang. Mali. Ano mo? Sabihin ko dapat lahat sila debut sa Ang Walang Kwentang Podcast. Pero si Yesh pala. Oo. Pero first time pag live sa Basta Cafe. Hindi ko sinasabi nga niya nag-guess siya pero hindi ko maalala. Ha, nag-guess ka na ba, ma? Nag-guess na ako direct. Yung sa dito at doon Kami nga. ba yun? Oo. Andun kami. Oo. Nandun nga kayo. Hindi ko talaga maalala. Via Zoom, via Zoom. Yes, via Zoom. Zoom. Na. So anyway, pero first time din si JP as guest, charing, guest co-host, guest si Tony slash Tambabang ka. co-host. Kasi guest siya dahil first time din niyang maging theater director. You know naman kasi sa theater, di ba? Wow, veterano. Magkain muna tayo sa mga ka-eme natin sa Basta Cafe. Hello, guys. Hello, hello, hello. In fairness, Ang baba ng energy. ang baba ng energy. 11 a.m. kasi ng Monday. In Fine. fairness sa kanila. So tayo ngayon ay mga nasa 43,000 dito sa Yes. cafe. Tapos sa Zoom tayo ay 177,000. So mga 265. Yes, 265 rough. Yung nandito sa cafe, mga wala atang work to mga to, no? Oo, Kasi nag-absent. Lunes eh. Oo, pwedeng sick leave. Or may generational wealth. So pag-uusapan natin ngayon, actually nag-topic na natin to, sobrang before pa. Hindi na natin nadugtungan. First time memes. First time memes. Pero ngayon, iba't ibang first time. Pero kayo lahat, first time, hindi. Siyempre si Joshua, tsaka si... First time mo ba sa BLF? Ha? Si Josh, founding father ata to Oo. Si Aldo, founding father. ng Philippine Theater. No? Apat lang. So tatlo sa kanila, plus you, first time Oo. ng Virgin Lab Fest. So mamaya, chika natin kung ano yung Virgin Lab. Gusto mo chika mo na ngayon? Chika muna, ikaw yung host. Guess na po eh. Hindi ko nga, what's Virgin Lab Fest? I don't know that. Ano mo, ba't di ka nag-research? Sige, pakilala muna tayo. Ako si JP at manood kayo ng She's Electric sa June, from June 5 to 32. 27. Ay, 28. Yes. Setsi kami. Okay. June 5, 11, 17, 28, June 5, 10, 21, and 27. Yes. 2 p.m. and 8 p.m. shows. Yes. Ayan, ako si JP. Okay, ako si Tonette at ang first VLF ko, actually medyo late na ako nanood ng VLF. Late ako na-divergenize. Di ba ganun yung tawag doon? Oo. Pag first time mo sa ano. Okay, guests naman natin. Okay. Lahat sila ay cast
and playwright. Oh, ikaw na muna. Hello, Kapatid. ang dami kasi 72 rin yung camera. So, hello. Hello po, ako po si Yesh Borse. Cast po ako ng She's Electric and I am electric. Chiray! Ikaw pala yung Hindi, ang role ko po dito ay si Stacy. Stacy. Hello guys, good morning! Oh, ayun, ako po si Glyza De Castro. First time ko dito sa Ang Walang Kwentang Podcast. Ang dami nag-request kaya na Grabe! Encantabi. Oo nga. Nandito rin sila nung nakaraang buwan, Yes, Oo. dito sila Shareholder na ata namin sila eh. diba? Nagulat ako may coronation night. Oo, Na tas yung mga naganap naka-costume. dito. Oo nga. So yun, hello sa mga Encantadicts. Ayun, sana manood kayo ng She's Electric. Ako si Rose. At first time ko sa Chatter. Chatter. Oo. Hello po, ako po si Joshua Cabeladas. Ako po yung nag-theater since 1987. pleasure po na makatrabaho ang isang Sorry, JP Habak at saka first time ni Glyza mag-theater, so Such an honor. Such an honor too. Na makasama ang haligi ng Hindi naman, teatro. hindi po. Wala pa po. So yun po, ang gaganapan ko po si Robert. Ang leading man ni Glyza. Di ba, guys? Sure ba? Sure ba yan? Abangan nyo, bakit? Di ba? Bakit? So, Love team sila. Love team. Joza. Trying my best. Yun yung ship name natin, Joza. Rosa. Ang ganda! Kaya ng polo yan eh. Gulat nga ako. Ay, taray, Polo to si naka-polo. Josuelo. Bakit tsaka Naka-polo siya eh. Naka-close shoes, naka-papa. Hello, ako naman po si Aldo Vencilao. First time ko po dito sa Basta Cafe. Nakakatawa kasi lagi naming sinasabi yung Basta Cafe sa play namin. Pero... kasi, hindi, oo, pero... Kaya nga. Hindi, pero ayun. Meron po kaming doon, maraming placement yung Basta Cafe sa play namin. Mga 5 times, ganun. Sasabi namin. Actually, dapat yung title Basta Cafe. Basta cafe, she's She's electric. Balitan yung pangalan ni Rob. Ako po ay maggaganap bilang Andrew sa play. Kumbaga, siya ay acquired taste bilang character. Ayun po. Sana mapanood ninyo. Ito po ang aming writer! Hello po, ako po si Ron Evangelista and I'm an alcoholic. Sorry, nasanay lang. Sorry. My bad. At ako po ang nagsulat ng She's Electric at sana po makapanood po kayo sa Sexy sa Virgin Love Fest dahil pinaghirapan po talaga naming lahat ito. Saan man. Thank you. Dapat mag-intro ka as part ng She's Electric. Sige, ako si JP at ako ang electric. Ako yung Virgin Director ng She's Electric. At ito ang Walang Kwentang Podcast. Watch it first on YouTube. And powered by I Am Rentals. Okay. So, ang question ko ay, sinong pumili kay JP? Pili ko pa rin si inano niya yung sarili niya. Parang, Magkano bigayan dyan, ma? Ayoko makayayin mo eh. Sinulot. Sino nga? Paano nga? Hindi, Paano si di ba may event tayo dito nun, yung kay Fee, yung Love Cameron. Story Slam. Story Slam. Tapos, parang habang nakatambay, naisip ko, paano kaya, Fee, paano kayo mag-direct ng VLF? Taray, habang nagpe-perform si Siyempre, Fee, naka-break na yun. talagang... Or habang nag-perform siya, Fee, usap tayo. Tapos, sabi niya, sige, message ko si yung festival director. Pero ang tagal na nun. Tapos, December, minessage ako ni Tony Go, yung isa sa mga festival director. Oh, yes. Tapos sabi niya, parang papunta kami ng Bangkok nito ng family, nung Pasko. Tapos minessage niya ako parang sabi niya, kung gusto ko raw mag-direct ng VLF. Pero bago ko raw sagutin, basahin ko daw muna yung script, ganyan. So habang nasa aeroplano, binabasa ko yung script ni Ron. Ang ganda. Talaga. Sabi ko sa kanya, yes, na kahit hindi ko pa nababasa yung script. Kasi nga gusto ko mag-direct ng stage. Theater. Oo. Tapos yun. Ganda ng script. Hindi,
Pero sinabi nga ni JP nung ano. So tungkol saan siya? Sinong pwedeng... Si Ron na lang. Okay lang ba na Hindi, sige. Sekretuhin nyo na lang. Hindi tayo alam. Yung gist po nung play, nung She's Electric, is si parang Robert, ay former womanizer po siya. Tapos, hindi naman po halata sa, di ba? Former womanizer po siya, tapos nagulat yung kanyang mga kabarkada na nagkaroon siya ng girlfriend. Tapos, ipapakilala yung girlfriend niya sa mga friends. Tapos, doon ma-uncover yung mga philosophical nature ng relationship, kung ano nga ba talaga ang relasyon at kung ano ang pagmamahal. Ayun, yun lang. So, ayun po. May reklamo. Ah. So hindi ba pwedeng sabihin yung role ni Glyza? Nisip mo nga yun? eh. Spoiler ba yun? Spoiler, no? Feeling ko yes. Oo, wag na lang. Spoiler yun? Gagi, nung tinanong ko kung tungkol saan, yun yung una mong sinabi. Pero ikaw lang naman yan! Mami, yun talaga. Actually, di pa kami nakakapag-decide doon kung spoiler. Di ba yun yung conceit nung ano? So, pwedeng sabihin, no? Feeling ko. Sa dulo ba yun? Is it a reveal? Hindi naman. Hindi naman reveal. Yun yung conceit, yun yung kakaiba sa kanya. Abangan nyo lang siguro. Basta ibang Liza de Castro po. Ako dito. Di, parang, oo nga. Okay lang? Sige, Di ba? Yung totoo. Okay, sige, Sige. kung may go signal ni Okay. Direk. Okay, Okay, so, edit out kapag ano. okay, sige. So, Hindi, yung play, na maganda ayan. yung nagpaganda sa kanya. Okay, babalik tayo. Si Robert ay isa siyang former womanizer. Tapos nagulat yung mga friends niya na meron siyang pinakalalang girlfriend, si Rose. Tapos madidiscover nung mga friends niya na si Rose, hindi siya tao, but she's an anatomically correct, state-of-the-art android. Oh, di ba? Yeah, so doon pag-uusapan yung relasyon ng isang tao at android. Kung ano ba. Ba't parang nung si Ron yung nag-describe, parang ang talino. Yung sa'yo parang robot. Itry ko. Sabi mo robot. Ayun. Yung kwento kay Kami robot Ferdinand. ang sabi mo. Ayun, may lalaki tapos nagka-jowa siyang robot. Pero yung kanya ibang Ang galing na state of the art, anatomically correct. correct. What's anatomically correct? Like Barbie, perfect yung ano. Taong-tao po, lahat. Oo, As in, walang pinagkaiba, taong-tao. Pinagkaiba niya lang is android siya. As in taong-tao yung pagkakahuli. Oh, okay. Tapos, so ano muna ang VLF para doon sa mga haligi? Yung founding father na Philippine Theater. Ang VLF po ay VLF, short for Virgin Love Fest. Yan, so, parang mali. Virgin Love Fest, short for VLF. So, it's a... Lalo nagulo. anyway, parang ilang years na siya? 21 years na siya. Oh. It's a writers festival. Itong festival na to, hindi siya para sa mga actors, directors, sa mga writers po talaga siya. Lahat ng mga, kaya siya tinawag na Virgin Love Fest kasi untested, Unstaged, Untried. So, Unhappy. Charing. first time is stage ito sa stage at first time nyo makikita lahat to mga fresh. Yung ginawa namin na recently na Miranda Yolanda ng Encore Theater na sinulat ni Floyd Quintos, it was written 18 years ago sa Virgin Love Fest. Talaga? Virgin Love Fest ba yun? Yes, Virgin Love Fest. Pati yung kay Shamimel Camino na ang kalungkutan ng mga reyna. Hindi ko alam kung tama ko, 18 and 12 years ago yun eh. Virgin Love Fest yun. Tapos in-stage nila ng full production na. So, Recently. Oh. Yung Hintayan ng Langit. Hintayan ng langit. VLF yes. din yun. Tsaka yung kung paano ako naging leading lady. Yes. Dati one act play lang Na yung naging full. musical. Oo. Yes, At ma- napanood ko yan. At marami pa pong iba. Oo. So, marami pang Virgin Love Fest. So, Karaniwan, like si Ron, first time niyang magsulat. Grabe, first time mong nagsulat, Opo. tapos nakapasok agad. Buenas lang po na first time sinulat. So, kung meron man na virgin sa Virgin Love Fest, ako po yun. Kasi first time ko siya tas nakapasa. Bongga. Ano ibig sabihin ba ng one-act play? JP? Hello? Sino pwede? O si Yash naman? Hindi, si Aldo po. Oh, go Aldo. May palo pa. May ambas pa. O sige, si Aldo. What's a one-act play? One act play, basically usually mga 30 minutes po yung play, tapos sa one act play, kompleto na yung storya, may beginning, middle, end sa 30 minutes na yon. 30 to 45. 30 to 45 minutes. Kumbaga sa film, para siyang short film. Ganon, basically.
Parang tama ba, ang one-act play ay nasa isang location? Opo. Isang location siya nakaset. So, for example, bahay. Nasa bahay lang siya. Hindi katulad ng mga full na play Full na lumilipat. Kunyari, Les Miserables. Wicked. Weekend. Pero feeling ko naman may mga mahaba pa rin na one-act play, no? Basta, in essence, isang lugar. So, dito, ang She's Electric, saan siya? Set Nakaset? siya sa condo unit ni Robert. Unit condo. Unit condo. Ni Robert. Pero, set in dystopian, Present time present time, pero ibang Pilipinas. Ibang dimension. Ibang dimension. Oo. Sino ba pag sa Virgin Lab Fest, sinong nagka-cast? Ay, hindi ko alam ha. Pero, yung Nagbida-bida ka lang na, Hindi. siya isa to, siya Hindi, yung naging proseso nung casting, parang coordination with yung mga festival directors. Parang nagsuggest na sila. Sabi ko, syempre mas gamay nyo to, parang sinong mas okay, ganyan. So nagsasuggest sila. Tapos parang inopen din nila sa akin na mag-suggest din. I think lahat ay nag-read for the role. Audition. Oh, lahat nag-audition for the role. Pero puro mga Zoom lang. Bakit mo naisip na ito yung kukunin mong first chatter experience? Ang tagal ko na kasing gusto mag-theater talaga. Nakapanood ako ng VLF, siguro more than 10 years ago. Sa ano pa to, sa dating theater pa. Sa CCP. Tapos parang nung time na yun, sabi ko, ang galing naman ito, ang saya. Kasi ibang-iba yung feels. Tapos parang 3 ka agad yung mapapanood mo sa isang upuan. If I remember correctly, Yolanda yata yung napanood. Meron bang ganun? Kasi basta, ang ganda ng set kasi dahil nasa bubong lang sila. Tapos yun, parang tumatak sa akin yun. And then, parang naisip ko, parang gusto ko mag-try mag-play. Tapos parang, di ako nagkakaroon ng chance kasi lagi akong nagsiseries. So, syempre, di ba kapag theater, ang daming rehearsals na kailangan. So, hindi ko ma-commit yung sarili ko na makapag-rehearse para sa ilang shows. Yung ganun. So, kasi parang ilang months din siya, lalo na kung straight play. So, ayun. Tapos, fast forward to 2026, nagkita kami ni Direk Dennis. Marasigan. Marasigan. Sabi niya, mag-play ka na. Dati pa niya akong inaaya talaga na mag-play. Pinapag-audition niya ako sa Orosman at Safira, mga ganun. Tapos, meron pang mga lapu-lapu ko kineso, ganyan. Basta madami. Tapos, nag-audition pa ako sa 3 Stars and the Sun, sa PETA. Mga ganun. So, medyo mahaba-haba rin yung pag-audition ko. Tapos, parang nasabihan pa nga ako one time na, hindi ka pa ready. So, parang medyo secret na, mamaya. So, yun. Tapos parang sabi ko, baka hindi para sa akin to. So, anyway, si Anggi rin pala nag-BLF. Oo, last year. Tapos parang nagulat ako, amiga, mag-BLF ka, yung ganun. So, parang natuwa ako, na-excite ako sa kanya. Tapos, nung nakita ko siya sa stage, parang, ay, nabuhayan ulit yung dugo ko na itry ulit. Tapos, nung nakita nga kami ni Direk Denny sa Rotterdam, sige na, mag-try ka na, ganyan. Sabihin ko? Sabi ko, sige po. Tapos nung pag-uwi, nag-message na sa akin si Gab. Hi po, this is Gab. Yung stage manager namin. We are inviting you to audition for the role of Rose, ganyan-ganyan. Tapos mag-send daw ng video. Yung time na yun, nag-Encantadia kami. So, Sangre, kasagsagan nung taping ng Sangre. Tapos parang, ano ko ito ba sa singit? Tapos kailangan i-take yung video. Nasa location kami sa Rizal. Tapos nabasa ko yung script. Puro English. Sabi ko, ano ba itong mga terms na to? Sabi ko, mga neurochemical kineso, parang, sabi ko, ano to? Pero sige, try ko. Try ko lang naman. Nag-send pa ako ng video. Nasa location ako. Yung background po, Yung- bundok. Tapos gusto kong artehan. Gusto ko sana, parang i-artehan ko siya na iti-take ko siya sa bahay lang para mag-iilaw-ilaw ako, ganyan. Taray! Yung parang gusto kong magpa-impress pag nakita ng mga tao, ay, ready siya, yung ganun. So anyway, wala na akong time. So parang nagte-taping ako ng Wednesday or Thursday. Nag-take ako nung video para ipasa sa kanya. Tapos wala pang signal sa Rizal kasi nga, Rizal yun eh. So anyway, ayun, tapos kinausap ko yung asawa ko, nandun siya. Siya nag-take ng video. Sabi ko, ito yung angulo, ganyan-ganyan. Tapos yung PA ko, siya yung nagre-read sa akin. Tapos ocular kami, gano'n. So parang maganda doon. Tapos parang set kami ng upuan. Tapos yun, parang ang saya lang ng pakiramdam na gawa ko siya. Tapos niisip ko, sana makapasok.
So yun, after ilang days, nag-message na si Gab na ganun pala yung feeling na matanggap ka sa audition. yung ang sarap sa pakiramdam na, wow, hindi ko siya in-expect na, kasi nga parang late na ako nag-submit, tapos parang hindi ko alam kung magugustuhan ba nila yung background ko, puno-puno pa. Tapos, ayun, saya. Tapos si Direk Andoy din, parang sinuggest na daw yata yung pangalan. Try mo na, Neng, ikaw na yan, ikaw na yung next. Ano na siya sa akin. Taray, asa bugaw naman pala si Andoy, no? Pinang talaga kasi di ba kay Angge siya rin yung ano. Oo, eh. Oo, Asa siya rin yung bugaw tong si Andoy. Wow. At I'm sure ano din yan, magsasabi sa mga tao na kapag hindi ka nanood. Pag kayo hindi nanood, Ano yun? tandaan nyo. Nag-message nga siya, sabi niya, I heard. Yun na nga, sabi ko, yun nga na nga, Direk. Sobrang kinakabahan ako. Sabi niya, kaya mo yan. Madami kayo na nandun na first time. So at least, kahit pa paano, meron ako mga kasama na virgin. Yes. So via email mo natanggap? Email. May Ako Instagram. Talaga? Kasi nga doon kami Ah, nag-uusap. nag-audition ka rin? For the role of Rose. Pero sinabi na, okay lang ba? O yung si Nayesh, paano? Parang nag-mix and match ako nung yung friends, tapos yung role ni Robert, tsaka yung Rose. Parang ano yung pinaka-interesting na mix ng team na Rose and Robert, ganyan. Tapos si Yesh, wala akong choice eh. Napilitan. Kasi pinrasa ko siya talaga direct. Lang, no, baka isipin nila, hindi mo. Si Josh, si Aldo, tsaka si Ibes, sinuggest nung VLF team. Kasi kabarkada na sila since preschool ata. Kasi nasa womb. Yes! Tapos parang, ang ganda kasi na parang yung dynamics na friends na sila agad. Parang mas madali na yung rapport. Tapos parang sabi ko, since first time ko tsaka ni Glyza, parang maganda na yung mapapalibutan din kami ng mga veterano na nga sa Chatter. So parang masaya naman kami na founding members yung naiisa. Tapos si Yesh kasi parang naisip ko, parang feeling ko maganda yung merong dalawang girls na, sige na nga, pretty. Thank you. Si Ron, ano namang feeling? Paano mo nalaman na natanggap ka? Nag-ano po kasi yan, nag-open sila ng entries, I think mga 2 months before nung festival mismo. Ata po, pwede ako mali. Tapos nagpasa lang ako. Wala rin naman akong kasing, to be honest, wala akong pake sa theater noon eh. Sabi ko, cheddar, ba yan? Baduy naman yan. Teka lang ha. Hala, baka di mo official ang makeup! Pwede yung sexy mo wala lang isa. I-clear ko lang, i-clear. So sabi ko noon, baka manonood ng cheddar na. Tapos may isa akong friend na sound designer siya ng theater. Tapos binigyan niya ako ng ticket sa VLF. Tapos nung nanood daw, VLF 18, Hitik. Sino yun? Sila, Baka alam namin. ang natatandaan ko po doon na isang play ay yung kay Arin Cristobal. Yun yung natandaan ko. Tsaka yung kay Anton Diva, I think. Yung kay Regine. Yung Regine Velasquez. Regine Velasquez. Yes. Oo. Tapos Anong nung pinanood ko, sabi ko, kinain ko lahat na sinabi ko. Ang ganda pala nito. So, parang ito yung gusto kong subukan. Tapos nagsulat ako ng play. Tapos nung binanggit na natanggap, masayang-masaya po. Paano mo na-receive yung news na? Email po yan. Email din. Oh. Kayo ba email ba yung... Email din po sa Email amin. naman. Viber po sa May sticker. Sobrang informal. Parang, pasok ka ha. See you next week. Pero nagsusulat ka na dati. Ano po ako? Nagsusulat po ako ng film reviews for a site. Oh. Tapos, first time ko magsulat ng something na narrative. Grabe, ang galing. First time tapos nakuha. Ang ganda talaga ng script. Talented. I feel talented. Walang rejection. May isang rejection pero hindi ko kasi kinonsider yung unang attempt na. Nag-attempt po ako the year before. Parang, sige na, subukan lang na. Tapos, in-expect ko naman po na hindi siya Oo. Pero ito yung parang una na, sige nga, subukan natin na seryosohin. Yes. Ayun po. Ganda, galing. Ganda yung script. Si Aldo, paano? Acquired taste. Yes. Ano ba to? Parang marang, durian, Pumasok na lang po ako sa audition din po, tapos nag-reading, tapos yun, nakapasok naman. Tapos last year, nakakatuwa kasi last year meron kaming play. Pero hindi kami nasabi ko, ano ba yan, hindi kami na-revisited. Kasi sa Virgin Love Fest kasi merong tinatawag na revisited
na kung sino yung pinaka nakikitang the best 3 plays na on the festival, marirevisit sa next year. Inaasam namin last year na marirevisit kami. Pero dahil nandito ako ngayon, okay lang, hindi kami na-revisit. Kasi at least, kasama ko Parang itong di mga namin to. yung narinig. Talaga. Ano yung last year mo? Tungkol siya sa EJK about, parang ano kami doon, mga Davao Death Squad. So pumapatay ng mga tao at bata. Baka kaya hindi na-revisit kasi nakakulong na. Feeling ko nga eh. Feeling ko may... Baka okay na yun. Nagawa na natin yung goal. Feeling ko rin. Pero meron pang isa na Oo nga, hindi pa oo nakakapunta nga. doon. So- Bagong play. Thank you for not skipping ads. And thank you for subscribing as VVIPs. Dahil dyan, makakapagbigay tayo sa ating Beneficiary of the Month. Pride PH. Established in 2022, Pride PH is the widest national pride network of Philippine LGBTQIA+ organizations and individuals. A purely volunteer-led coalition, Pride PH advocates for human rights, equality, diversity, and inclusion. #PassSoji Bill Now. So if you want to be a VVIP, subscribe at angwalangkwentangpodcast.com. Salamat mga generous and pretty naming mga ka-eme! Ano pangalan nung last year? Parang napanood ko yan. Ano to? Ano pangalan? Yung merong ano ba yan? Owner type jeep? Oo, yun po yun. Yes! Oo. Ano title nga nun? Ah, Si kaya kita nakakalimutan ko. revisited. Wala yung title. Ano title nun? naalala ko na yung play namin. Ano title nun? Anyway, maganda yun. Naalala ko, kwento ko kay mama na mag-stage play nga. Sabi niya, ay, galingan mo ha para manalo kayo. Sabi ko, hindi to contest ha. Hindi, contest pa revisited the next pero wala year. yung parang best play, ganun. Ganun yung iniisip niya. Sabi ko, Share mo yung first ever na rehearsal. sa CCP kami. Yun yung first Black box natin. Oo, sa backstage. Okay. Yung going to first rehearsal, sobra kong kabado. Ang dami ko message ng mga tao sa theater. Isa na si Yesh. Ako, Yesh. Feeling, basta parang kabado talaga ako. Hindi ko alam mga terms, yung mga parang paano ba i-atake yung rehearsal. Kasi dun ko lang na-experience na yung may check-in. So, Check-in. Ayun, parang may so may call sheet, ganyan. Sabi ko, shit, ano tong check-in na to? So may nakalagay. Yun yung unang-unang gagawin, check-in. Sabi ko, ano kaya yun? Parang ano eh. So parang pagdating doon, parang naiyak ako magtanong kasi for some reason. Sabi ko kay Gab, check-in na. Tapos isa-isa silang nagkwento ng update lang sa life. Oh. Laging may ganon. Yes, usually may ganon. Sa any, ano? Any prod. Pero pag kunyari, pag like musical, correct me if I'm wrong, Mr. Founder. pag musical kasi direct, medyo minsan kasi mabilisan na lang, kamusta, ganyan, tapos biglang start na ng rehearsal. Pero since ano lang kami, napakaliit lang namin, may time kami parang kamustahin yung mga araw ng isa't isa. Oh, parang taray, ganyan. may ganon. Parang Ang ready ganda. kami humarap sa mundo na parang wow, acting tayo. Parang Mga 2 ganon. hours po yun na check. Kaya siya Tapos- yung 2 hours gawa ni Josh. Kasi nga Holding Father, napakadami niya ng experience in Usually kasi direct pag musical, big cast. So wala nang time na mag-check-in. Ang ginagawa lang namin, group warm-up. Tapos yung mga nag-check-in, yung mga may mga relationship sa story. Pero yung unsam, kami na 'yon, kumbaga. Pero yung mga halimbawa, may relationship, mag-asawa, magpamilya, sila yung usually nag-check-in. Para yung thought na iniisip nila nung araw na yon maalis, mailagay lang doon. Yun yung parang shared energy ng bawat isa. Para Ganun pala. para pagdating dun sa yung sa mismong rehearsal, eksena, meron kaming connecting band na pwede naming gamitin yung dahil dun sa check-in namin na yan. Dun sa araw na yun. Kaya pag napansin mo sa live theater, iba-iba talaga ang palabas. Kasi depende yun sa check-in ng araw na yun. So, Isa yun sa mga nagustuhan ko dun sa No? proseso natin. Kasi syempre kapag sa taping, wala naman check-in, check-in. Oo. Make up agad o kaya dun na Breakfast ka na. Tsaka galit agad, no?
dito, parang na-enjoy ko na, ay, ang saya. Merong parang safe space within the group na pwede kong sabihin kahit ano. Kasi noong una, medyo na ano pa ako eh. Parang nahihiya pa ako. Ano ba, showbiz pa yung sasabihin ko? O ano, yung... Tapos wala, later on, kung ano-ano ng mga sinasabi ko. Oo, kahapon bumili akong kondo. Wow! Kasi nung ano lang yung pumasok sa isip ko na parang, syempre kasi dahil bumili akong kondo, paghirapan ko yun, ganyan, meron akong panibagong responsibilidad, yung gano'n. Pero masaya kasi once na nalabas mo na siya, yun nga, doon na nakafocus. Parang gusto ko talaga yung proseso na hinihimay bawat eksena, tapos parang naglalaro. Kasi ikaw nagsabi nun na parang wag natin kalimutan na maglaro. So yun para... Oh, kasi nga play siya. Kaya siya tinawag na play. Because we're here to play. Yeah, so. Di ba? Founding Founder talaga talaga. yun. So, Mas matanda siya sa UP. Tapos si Josh na scam. Yung mga gano'n na Si lang. Josh. Hindi na totoo nalalaman talaga namin kung ano yung mga nangyari sa araw namin, sa week namin. Tapos kaya nagtatagal lang yung check-in ng She's Electric. Kasi si Josh. Ang dami niya Ang dami naman. nangyari sa kanya. Kinukwento niya yung mga 10 years ago pa lang na niloko siya. Yung mga gano'n. Parang okay. Tsaka parang way din namin yun to find kung ano man yung pwede namin, di ba sa film yung ano yung bubog? So parang yung check-in namin, naghahanap din kami ng pwedeng i-connect dun sa character ni Robert, ano man, character ko, ganyan. Like yung na-scam, yung mga, yung ex ko before, yun, di ba? Kasi part ng script, ganyan, di ba? Tapang ni Josh, oh. Ganda! Isa yun sa mga masaya. Nung umpisa, dahil nga nagkakahiyaan, para mabilis lang. Tapos habang tumatagal, nagiging 1 hour. Kasi sinasabi sa kanila, sabi niya, yung check-in, ano na lang, 10 minutes, ganyan. Kasi tagal talaga namin mag-check-in. Parang first 2 weeks na nag-start kami mag-rehearsal, parang sabi niya, yes, ano bang dapat na ginagawa dito? Paano ba tong check-in? Sabi ko, JP, kailangan yung check-in, kailangan 10-15 minutes, 1 word na lang. Kasi tumatagal, hindi nakakapag-rehearse, mga ganyan. Tapos hindi nangyayari. Kasi talaga, ang daming nangyayari, ang daming kwentuhan. Tapos kasama na rin ako doon. Tapos bigla ako marirealize na, ay, dapat pala hindi ako dumadami kasi ako nga nagsabi na 15 minutes lang, mga ganyan. Tapos pero ang saya. Pero nakatulong Nakakatulong siya direct, sobra. Si Yesh yung madalas kong tanungan parang... Dapat nga malaki na singilin ko sa kanya eh. Kasi sobrang yung services ko sa kanya. talaga ba? O tapos, yung first rehearsal after check-in. First rehearsal, Check-in pa lang tayo, Mike. check-in pa nga lang. Nag-rehearse, hindi na ang ginawa namin. Hindi nung- pala nag-rehearse! Hindi. Check-in lang! Shoot na kayo! Hindi, ang Dinamay niyo ginawa pa yung namin, before kami mag-meet in person, nag-greet na kami. Nag-table read na kami. Bida-bida naman. Via Zoom. Hindi, sinadjustin kasi ng stage Okay, manager. okay, Kasi sige. nga parang late na kaming mag-start ng rehearsal. Bakit? Busy ka? Siya, yes. Ang dami Kaka-travel, no? Ako lang, Liza! N-A. Anyway. Tapos nung first time naming mag-meet face-to-face, nag-table read ulit kami. Tapos, wala pang blocking nun Mas ano pa, parang anong take dun sa character, parang may comments ba sa story dun sa character. Mas ganon. Paano yung first na rehearsal mo na I'm sure kakaiba yung feeling niya nung kapag sa teleserye at saka sa pelikula? Sobra. Wala, kinakapa ko pa yung character ko eh. Actually, until now, parang hindi ko pa nasasarado kung ano talaga yung kabuuan niya. Parang until now, tinatry ko pang i-figure out. Pero, nung una, kinabahan ako kasi nga ang daming mga technological na terms. Actually, nung first reading pa lang namin, nasabi ko na baka pwedeng bawasan lang yung English. Kasi parang feeling ko, hindi ako magiging confident na i-deliver yung mga lines. Kung parang yung character ni Rose ay, alta-alta, yung gano'n na parang socialite. Ideal kasi, tapos English ng English, tapos parang perfect, ganyan. Sabi ko parang hindi ko siya madedeliver. So, thankfully, thank you Ron, na parang after that, nung nabasa ko na yung script, okay, Taglish na siya, tapos sa mga eksena na kailangan talaga yung mga technological na terms, kailangan ko siyang i-rehearse. So, araw-araw sa bahay, nagsasalita ako mag-isa, ganun. Tapos kinabisado ko na siya. Habang wala akong trabaho, kasi tapos naman na yung sangre, nagre-rehearse ako. Kaya nagulat yata kayo sa akin. Ay, totoo, sobra.
Kasi direct, usually pag di ba, after ng first day ng rehearsal, naka-script reading lang kami. Tapos yung second, third, ganyan, usually may mga hawak pa kaming script kasi hindi pa tapos yung blockings. Si ate mo, Drop script? si Kulag, Josh, nakakaloka, naka-drop script na siya. Tapos kami, parang kaming nagpanic, parang napilitan yung mga utak namin na kailangan drop script na rin kami. Totoo, may mga script kami hawak, pero naka-drop lang siya dyan sa table. Tapos, try namin, oh my gosh, hindi to pwede, nakakahiya sa kanya, na first time niya. Tapos sabi, tapos ang naisip ko, like honestly, ang naisip ko, ay hindi, ganito kasi talaga pag nasa TV. Di ba bigla-bigla kasi may side script. Tapos, oh my gosh, memorize, okay. Pero siya hindi talaga memorize na talaga lahat, pati yung mga English. Oh my gosh, kami nakakahiya. Kala nga naman, Android ka ba? Gano'n mo lang ba yung memory ka naman? Automatic siya. Tapos after nun siya yung pinakauna talagang naka-drop script sa aming lahat. Hindi ako busy kasi. Totoo. Wala akong time mag-memorize. Hindi din. Hindi ako naniniwala. Mabilis Hindi, talaga siya. sabi ni Glyza, meron daw siya tinatake na vitamins. Ayun! Yung sabi niya na, nakakatulong yun sa inyo. Talaga ba? Oh my God, baka kailangan na natin. Bumili ako. Drop script ka rin Drop ba? script din ako. Pati notes ko dito na lang. Hindi, parang feeling ko nakatulong yung sa TV na mabilisan. Parang kapag may revisions, okay, sige, ganyan na yung lines. Okay, sige. So, in a way, parang inadapt ko na yun. Tapos, nung nakita ko sila na, may hawak pa sila, kunwari, hawak ko na rin muna. Parang, hindi ako masyado. Nag-adjust siya sa amin. Bumaba. Scene 4 lang. Kasi parang, ano rin naman di ba? Parang, hindi naman tayo all throughout. Yes. Hindi nga, hanggang Portion by scene 4 portion. lang, di ba, ang memorize niya. So, nung sumunod na rehearsal, memorize niya na yung sumunod na mga eksena. Kami hanggang scene 4 pa lang. Oh my gosh! Sabi naman, kailangan na natin madaliin to. As in, talagang iba siya. Tapos ito pa direct, hindi siya nag-note ng blocking niya, memorize niya din. Super brainy siya. Oh my God! Talaga, promise, pag tinignan niya yung mga script namin, may guhit-guhit, ganun. Tapos binibigyan niya naman. Tingnan mo siya, ang galing niya. Pwede Diba, mag-artista. lahat talaga. Pwede mag-artista. Hindi nga may future. Ano mga number? Hindi ko alam yung mga guhit-guhit pa. May mga blockings kasi kami, parang ganyan. Wala rin kasi akong idea kung paano mag-note. So parang nilalagay ko lang, Rose stands up. Ganun lang. Tapos parang, in a way, meron lang akong sarili kong, paraan siguro para matandaan. Tapos, kayo kasi yung mas complex yung diba? Yung mga movements. Yung movement, To be fair naman talaga, ang hirap nung sa inyo kasi parang ang hirap din i-memorize ng mga short lines. So, nung college kami ni JP sa UP, orgmates kami. Meron kaming isang film org, UP Cinema. Shout out. Si Tonet ang pioneer member. Totoo. Yes. Oo, pioneering member. Ngayon ilang taon na yun? Parang 20 plus. 24 ata. 20 plus years na yung UP Cinema. Dati, di pa namin alam Baby org pa siya nun. Oo, di pa namin alam kung anong ginagawa namin. Anong committee ka nag-head? Parang after ko maging member, nag-events head ako. Di ba? Tapos hinandle ko yung, kasi yung namin, yung VP namin that time, nag-resign. So ako yung inangat Ay. na parang, ikaw na mag-organize nung piling obrang video, yung parang mini student film festival Oo. namin. Anong mini? Malaki yun, Medyo, student film festival. Tapos parang, as in, baptism of fire. Yes. Grabe yung training nun. Parang after nun, pagod na ako. Ayoko na. Charot. Iba yung training na nabubuo kapag nasa isang student org ka or Oo. kapag nag-work ka habang student ka. Yes. Parang nagiging adult ka but at the same time, nakikip mo yung pagiging childlike, pagiging yung innate passionate self mo. Correct. Sa Tapos, bata. tapos parang nabibuild yung confidence mo pa rin, yung skills. So, may kasama tayo ngayon na na-build niya rin yung kanyang skills and confidence. Sa training training as a naman. working student Yes, sa McDo. si John. Correct. Hi. Curious ako, ano kaya yung logo no ng McDo nung time mo? Logo? Charing. Sila pa, Golden Arches pa rin naman. Kasi nabanggit mo, mas matanda ka daw kung RJ. Ako yung 90s McDo. Tapos hindi naman ito yung first branch, di ba? Hindi First naman. batch ba to? Hindi naman. 026 Si- naman.
Okay. 26. So, Okay, 26 hello sa mga na. taga-Commonwealth. Wow. Sa Commonwealth na Oo, branch. very Andun near. pa naman siya. Andun pa rin. Okay, Very okay. much so. Freestanding restaurant yon at the Baka time. dapat, no, yung dapat pagbalik mo doon, yung street doon nakapangalan na sa Wow! Oh. Feeling ko gano'n dapat doon. Nimiss ko Dapat tuloy si nagbibigay Mac pugay Mary. sila lahat pag dumadating ka. Welcome! The founding father. Baka nga grandfather na. Oh my God. Anong curious ako, anong difference nung McDo noon sa McDo ngayon? Nung, As a customer na ngayon, no? So, marami na rin ako mga napansin. Pero no, during our time, parang mga Inglesero kami. Like, we were, English agad, di ba? Like, we were encouraged to do like variety of greetings, particularly sa drive-thru. Kasi katulad ni Rial, counter drive-thru person din ako for like 8 months before ako nag-beg talaga na, please, i-train nyo naman ako sa kitchen. I think ganun talaga pag pretty ka. Alam mo yun? Wow. So, kailangan nag-front Pretty of the house. privilege. Joke lang po. Pretty privilege. Yun nga, ini-encourage kami na mag-greet ng hindi lang parang, hi, good afternoon, welcome to McDonald's, lalo pag sa drive-thru. So kanina ako kinikwento ko, minsan binabago-bago namin yung pangalan, mga pati boses. Kasi ang sarap feeling mo si Madonna ka, na nakaganon. taray nung... Diba? Mga tipong, hi, good afternoon, my name is Madonna, can I help you? Ganyan. Tapos pagdating ng car, asa si Madonna? Gigante. Madonna Cruz. Correct. Godzilla pala. Paano yung naging training sa McDo? Okay. Na tingin mong nakatulong, even paglabas mo ng McDo? As a probinsyano, okay, lumaki ako sa isang town sa Zambales na walang McDonald's back in the 90s. So first of all, nung na-hire ako, parang feel ko, wow, legit. Meron akong trabaho, may sweldo, etc. Okay. At higit sa lahat, may proper training talaga. Training na kapag sa counter, meron kaming 6 steps na tinatawag. So, smile and greet the customer, take the order, receive payment, assemble the order, present the order, thank the customer, and ask for repeat business. Wow! Paano yung ask for repeat business? Thank you, come Come again. again. Yes. Kukunin niyo pa rin ba, McDo, si John? Since alam pa rin niya ang 6 steps. In fairness. I mean, cut to real life, talagang ma-apply mo talaga siya. Correct, oo. Especially in my position now. Like, I am chief of staff for Creation Studios, so laking production and all of that. But at the same time, my job is to ultimately bring outside, people from outside, forces, sabi lang natin, coming in and vice versa. So it's all about negotiations. So when you negotiate, you start by smile and greet the customer, stuff like that. So nakaano siya hanggang sa mag-end business na sa industriya natin as we know, iba pa rin yung nagbabalik-balik ang mga kliyente natin. So you ask for repeat business after you thank them. So it's pretty much a very iconic, sabihin lang natin, culture na kumbaga parang binigay sa amin ng McDonald's na hanggang ngayon na-apply pa rin namin. Ano yung mga values na biglang natutuhan mo because of that training sa McDo? Like, building confidence? Yes. ganyan. Oo. Step by step, I guess. Pero in terms of building confidence, si McDonald's kasi, ang training ng McDonald's is you will always be buddied with someone. Meron ka talagang trainer. So you will Parang never buddy be... system, ganun. Yes. You will never be left out there alone. Like may buddy. So halimbawa, ako like nag-counter ako. Meron akong naging trainer ulit for drive-thru. Mahaba yung journey yung dalawa. As in, you're allowed to fail. You're allowed to be built. May mga tinatawag sa McDonald's, I don't know kung meron pa rin ngayon, yung mga wage review, saka performance review, to which every 3 months, talagang babalikan ka ng trainer mo, kukumustahin ka, sasabihin sa'yo kung ano yung ikina-improve mo, at kung ano pa yung ikaka-improve mo. So, in a way, in terms of confidence, nabibuild talaga yan. As in, lumalakas ang loob mo, kumbaga. And as a provincianic person, kumbaga Na may coming from... pretty privilege. Yes, of course. So, it somehow helped me build my confidence pagdating sa ganyan. Kasi meron kang body na nung araw kapag mga tipong, shucks, ang gwapo naman na magte-train sa akin sa french fries. Ano mo, gusto mo na mag-move up agad. Yung mga ganon. Kasi parang bilang ending, di pala siya yung magte-train sa'yo. So parang, At least, tinitrain ka na rin sa heartbreak. exactly. Yes. Ganda nun. Yan ang mga hindi natuturo sa loob ng classroom. Correct, oo. Totoo. Pwede maturo. Oo. True. Sa McDo. Sa McDo. Yes. Oo. Paano yung training nyo? Kasi minsan, may mga nakasabay ako sa mga counter, ganyan. May body nga. May body system ako Yes. nakikita minsan na Oo. merong matagal ng employee. Trainers. Tapos may, tapos parang may bago. Tapos parang tinuturuan nila kung, kung ano yung pipindutin, ganyan. Tapos may mga customers na parang, ano ba yan? Matagal pa ba yan? Yung mga ganyan. Paano yung nagiging
training nyo nun sa mga ganun? Okay. Ang maganda sa McDonald's, aside from the 6 steps, which is part of the customer service, mas pinupush nilang customer care. Part ng customer care training is to be able to, talk to disgruntled customers, how to deal with them. Ako personally, hindi mo yan haharapin ng disgruntled ka rin, di ba? So, kailangan sweet ka. Kailangan meron kami mga palambing effect. Something na alam nyo hanggang ngayon, naaano ko yan. Na-apply ko pa rin siya. Na kapag may kliyenteng alam niya na, Huwag mataas, sabayan. Huwag sasabayan. Correct. Kasi kapag sinabayan mo, walang mangyayari. Sasabog kayo parang missile, di ba? Wala tayong winner tonight, ang mga yan. Yes. So there, I guess that's how we handle it. Like, you talk to the customer. I mean, part of customer care is personal relations eh. Kami nga dati, sinasabihan kami, kilalanin niyo yung pangalan ng mga customer niyo. Para pagdating, hindi lang, "Hi, good afternoon, sir." Hindi ganon. "Hi, good afternoon, Brian." Ganon. So, may personal touch. Ang ganun kataas, no? Oo. Kahit may heartbreak ka, dapat mukhang Oo, parang Yeah. hindi Oh my nasasaktan. God. dapat mukhang Oo. first love lagi ang Correct. I think part yon ng world-class training ng Yes. Na at the end of the day, no matter how hard it gets, okay, you have to stand up and become like a good representation of the brand. Being a true McDonald's person. Oo. At madadala mo yon kapag Oh, yes. nasa ibang After, industry ka na yes. rin. Ayan, so kung gusto nyo rin ma-experience yung mga training na na-experience ni John sa McDo, so encourage namin kayo na mag-apply din sa McDo para ma-discover nyo ang inyong best selves. Dahil best sa learnings ang McDo. Yes, dahil #easy maging best me. Thank you, Thank McDo. you, McDo! Thank you. Diba? Tapos, ang daming palitan. May mga scenes kasi nag-observe lang ako. So, ang dami kong time para mag-process sa utak ko na ito yung line ko. Tapos, hindi ko pa sinasabi yung next line ko, nire-rehearse ko na siya in my head. Para kapag finally sinabi ko na siya, medyo, malinis. Yung vitamins talaga yan. Yung quick thinking. Yung quick thinking na vitamins. Ano ba ang difference ng blocking sa theater? Paano mo inano yun? Nung kausap ko si Tony, parang ano lang yan, parang pelikula lang yan. Ang kaibahan lang, walang camera. So yung, parang Malaking pagkakaiba yun malaking pagkakaiba yun. Kasi, Na para bang napaka-konti lang. oo, sabi ko, okay, sige. Tapos, actually, yung pinaka-kinakabahan ako kasi yung mga terms. Ano yung tamang term sa ganito, ganyan. May isa akong beses na sinabi kay Yesh, siguro tonight pwede na tayong mag-scene work. Tapos ang taas ng reaction niya, bakit scene work agad? Ganyan-ganyan. Sabi ko, wait, ano bang dapat? Galit siya agad! Hindi. Kasi iba kasi yung meaning sa Process, kanya ng oo. scene work sa theater. Pag sinabi kasing scene work na sa theater, kailangan tapos na yung blockings, memoryado na ng actors mo, and then magpa-per scene or per chunk ka, na ayusin mo talaga yung acting Kutkot nila. na, oo. Kukut-kutin na, parang ganyan. Sabi niya mag-scene work. Kasi ko, teka, hindi pa nga tayo tapos mag-blockings, mag-scene work ka na. Hindi pa namin Sabi niya, teka, ano ba? Tapos doon namin pinag-usapan kung anong ibig sabihin ng scene work sa kanya at scene work sa ano. Nasa Grab kami, nataas ng reaction niya. Muntik na kami mabangga. Malaking difference yung camera. Kasi kapag camera, pwede kang lumapit para kumuha ng close-up, ganyan. Tapos yung blocking, pwedeng mag-adjust yung camera. Pero kapag yung sa stage, yung nakita kong difference, kailangan mo talagang pansinin na ito natatakpan ni ganito si ganyan. Parang, ay, masyado ng Get sa isang side. parang naging tableau na, parang lagi nakaupo lang, ganyan. Which is yun yung naging isang comment dun sa critiquing namin. Oh my God, parang thesis defense. Parang kasi yun sa mga naging yung mga difference. Pero yung ginawa ko lang siguro na process, kasi sa pelikula, or kahit sa shoot, lagi ako nagpaparehearse bago rumolyo. Ay, direct, sorry po. May naalala ako. Okay, first online reading namin. Sabi niya, yes, anong kailangan kong i-prepare? Sabi ko lang sa kanya, basta wag kang magugulat kung sa online na reading na ito ay ang lalaki agad ng mga acting namin Sabi niya, okay. Tapos parang hindi niya siguro in-expect na lahat kami nagre-read. Ang lalaki ng mga na nasa camera lang kami nasa laptop ganyan. Tapos sabi niya, tama ka nga. So feeling ko isa rin yung sa difference sa pelikula at sa theater. Kasi sobrang laki agad direct kahit nasa online lang kami. Tapos yung boses na ang lalakas. Yung ba yung isa sinabi ni JP na parang, wala pala silang mic na Walang lapel. Nasa taas lang, tao Oo, ba? boom lang.
So, kailangan i-project talaga yung boses. So, nung first reading namin, nagulat ako. Sino ba yung... Si Josh ata yun. Sabi ko, taas. Baby! Kahit nandiyan lang yung kausap. Baby! Kaya sabi niya, imaginein ko raw na may lola na hindi nakakaranig masyado. So parang lalakasan Dulo. mo sa dulo o kaya maingay. Di ba? Parang maingay yung place tapos hindi kayo magkakarinigan. Ganun daw. Eh, nung time na first criticing tayo, tinry ko. Tapos parang feeling ko talaga nawawala ng sincerity. Tapos parang nadidiskaril ako kasi mas nag-focus ako dun sa projection ng boses kaysa dun sa line, sa acting. So nakikita ko po parang siyang parang film pero laging naka-wide shot. Ganon lang siya. Nung last na VLF, nakachika ko si na Andoy tsaka si Angge na parang yung critiquing nga yung kinakabahan si Angge kasi merong outside person na hindi parte nung paggawa nyo ng play na sabi lang siya ng mga tama at mali na ginagawa nyo. After nung critiquing, tapos nakita namin na June 5 nga yung first show namin, sabi ko, wala na tayong oras. Kasi grabe yung kaba ko noon. Sino yung sa inyo? Ano tawag doon? Critic? Rodi Vera. Lo! Eh, Kaya nga, sobra talaga. Sabi ko, ito pala yung sinasabi niya Angge na parang bumabaluktot yung sikmura niya. Kasi yun nga parang for ilang days nagre-rehearse tayo. Tapos ipe-present mo siya sa mga kinauukulan. Mas medyo gumaan yung feeling namin nung sinabi na since first lang naman ito, pwede pa kayong maghawak ng script, ganyan-ganyan. Tapos parang kami, hindi, kaya na natin to. Tapos biglang nag-blackout na line! Pinayagan naman kaming mag-ask ng line. Kasi nga parang hindi pa... ang taas, di ba? Sorry. Ako yung unang nag-ask ng line kasi nawala si Josh eh. Siya yung kausap ko noon. Biglang nag-blackout yung panig. Oh my gosh, nawala. Hindi ko na maalala. Line! Nakastay ka lang ng karakter ng ganyan. Tapos, okay, binato. Tapos dire-diretso na ulit. Tapos yun, nasunod-sunod na. Kahawa-hawa talaga. Oo, nakakahawa. Line-line na rin yung mga... Nandun din si Ron? Nandun ka din nung ano? Andun. Anong feeling nung... Nakakakaba. Nakakakaba talaga. Lahat kami kinakabahan. Tapos, ang pinaka nun, si Josh, kasi sa gitna nung staging, natawa doon sa seryoso. Ano yung linya mo? Malungkot ako. Basta tawa siya. Lonely. Basta meron line na malungkot ako, guys. Mas titingin ako sa mga mata nila natatawa. Lonely. Ganun. So natawa na rin ako. Tapos yung comment ni Sir Roddy, sabi niya, ang weird lang nung line na yun kasi Tagalog, tas in English lang naman. So parang, masaya ako, happy. Nakakatakot yung mga comment eh. Parang merong comment si Sir Roddy na, ito, bakit ganito? So paano natin yun naayusin? Kasi itsura nilang dalawa ni Ron, parang nakagala. Paano natin naayusin? Kaya po kasi natawa si Josh kasi po, baka po doon sa cadence ni Josh natawa po yung So how are we gonna resolve that? So parang kami, Problema na po ni paano Josh. Tapos naging inside Change joke na casting po. So at least yung kumbaga, yung critiquing, hindi sila nagpa-prescribe ng gagawin. Galing pa rin sa inyo, paano niyo solusyonan. Ang daming comments. Oo. Parang siguro kung mga 25-year-old ako, kung narinig ko yun, may iyak talaga ako. Na parang shit, wala na akong panahon, chuchu-chuchu. sabi mo rin, Jay, di naman masyakit. Oo. Tapos ang dami. Tapos parang nung pinaprocess ko, parang actually workable. Ang ganda ng mga suggestions. So, joke ko na lang parang, di naman masyakit. Hindi kasi yung unang sinabi, di ba, na parang, yung ginagawa ni Glyza, ano yun? Anong meaning nun? Anong symbolism? Oo, yun yung unang kasi sinimula. May mali ba dun sa ginawa? Sorry ko, shit. Gusto lang po namin. Maganda lang po. Anong mga adjustments yung ginawa mo? Ang pinaka-major ay yung length. 2 hours ba to? 3 hours. Out na ako, baka di na ako manood, ma. Wicked nga, natapos mo eh. Wicked yun. Ito yung major, yung length. Kasi parang nag-almost 1 hour yung run namin nun. Eh yun nga kailangan parang sinasuggest ay max 45. Gano'ng katagal kayo? Parang nasa 47 kami last night. Tapos yung blocking. Kasi nung nag-rehearsal kami, akala ko yung blocking sapat na parang hindi masyadong magulo, hindi masyadong malikot, ganyan. Tapos nung nasa stage na, nagiging impatient ako na parang dapat tumatayo na siya dito, ganyan-ganyan. Tapos, which is ganun yung comment, na parang masyadong laging nakaupo. Tapos parang ang sabi, baka kaya minsan hindi napaproject yung boses, baka dahil nahihinder ng blocking.
So parang ano lang, minor. Oo, as in Hindi. workable siya. Yes. Okay na rin yun kasi parang feeling ko yan din yung ginagawa natin sa pelikula na nagko-comment, magpapapunta tayo ng mga friends natin, merong focus group discussion kasi para at least bago mo ilabas. Ang sabi ko nga, parang at least dito, parang bago natin maipalabas at may makapanood, mababago na. Kapag pelikula kasi, na-shoot mo na. Oo, true. So parang shit, paano yun? Ay, gagawa na lang ng paraan. Tsaka Ron Rivera naman yun, di naman kung sino Oo. lang. Yung totoong founding father. Oo. Totoo. Ng VLF. Ng Oo, VLF. ng VLF. Oo. Dahil nga mga first time mostly, bilang ano na lang, pagtatapos, paano na-change ng pagpasok nyo sa She's Electric or ng theater in general para dun sa mga veterano? Paano na-change nung theater yung life nyo? Not just as a thespian, but as a person. Ako direct, nung bata kasi ako, Oh my God! Check-in ba to? Check-in! Retrospection ito. I mean, meron talagang parang, quiet lang ako eh. Meron itch sa loob ko na parang gusto ilabas. Tapos, may mga binubully akong ganyan. Tapos, nagkaroon ng parang, Beauty and the Beast, gagawin natin, grade 1 kami. Tapos, nagtaas ako ng kamay. Lahat ng nandito sa kwarto, halimbawa, kaklase ko, nakast kayo. Ako lang, kaming tatlo, yung hindi nakast. Ako yung first time, talagang gustong sumali. Sabi ko mula noon, one day, magiging theater actor ako. So, okay, magpapalabas ako ng ganitong something na, whatever. Dinala ako sa puppetry. Kasi private school yun, tas lahat mapuputi. Kaming tatlong kayo manggi yung hindi nakuha, Beauty and the Beast pa. Pwede naman ako maging chair, di ba? Maging chandelier. Pero hindi, ginawa akong puppetry. So may medyas, ganyan. Parang ganyan. So nakatago. So nung tumanda na ako, sabi ko, actually high school, nakapanood ako ng theater sa probinsya. Napanood ko Philippine Stagers Foundation. Sabi ko, uy, wow, ito palang theater, sabi ko. So, sumubok ako. So, tinry namin yung fashion sense nila dati. Kasi dati naka-jacket sila sa probinsya, walang aircon. So, ganun ang ginagawa namin no high school. Naka-coat kami, tapos under the araw, ganyan. So, nagpunta ako sa Maynila na napanood ko yung Himala ni Ricky Lee na ginawang concert type sa PETA. Sabi ko, one day magiging part ako niyan. Tapos nag-audition ako. And then after how many years, naging part ako ng Himala at sa movie ng Himala, isang Himala. So, and now I think I'm still living my dream. So, every day is a dream for me. Hindi ko makita yung sarili ko na hindi nagpe-perform, hindi natututo at hindi nakakapag-touch ng soul. And I love theater because it's a collaboration. It's the team behind this show. Ayun lang, kung sino nangangarap mag-theater, go lang ng go. You will fail many times, I swear. I failed 1,000 times, but you know, I'm leading man, no? Dahil sa Castro. Thank you, Director. Baka thank you naman. Next. Sige, ikaw, Ako po, kung paano binago ng theater yung buhay ko, siguro, i-illustrate ko siya nung unang rehearsal. Kasi sino ba ako, di ba? Manggagawa lang ako na nagsusulat, tapos papasok ako sa room, tapos andun sila. Siya lahat na napapanood ko lang dati. Si Josh, na tatay ni Charlie Dixon sa... Nasa totoong buhay, mas matanda si Charlie sa kanya. si Aldo, tsaka si Ibes na nakikita ko doon sa ilang mga play. Si Yesh sa Dito at Doon. So, tapos si JP na, syempre, yung I'm Drunk, I Love You, classic na ano. Tapos, makikita ko si Glyza De Castro na naalala ko yung unang beses ko siya nakita sa TV. Sa Asian Treasures yun. Moment lang nakapasok ako in that room na, oh, this is something. So, it's something na dadaling ko siguro abang buhay na no one can ever take that experience away. So, at least I have that. So, ayun po. Thank you. Isingit ko lang kasi kwento ko kay mama nga kahapon nag-lunch kami tapos kwento ko yung play. Sabi niya, sino yung mga artista mo nga? Ganyan sabi ko, si Glyza. Oo, napapanood ko yan. Sabi ni mama. Si ano yan, di ba? Si Glyza Herradura. Sabi ko, sino yun? Actually, doon galing yung pangalan ko. Talaga? Kay Glyza Herradura. Sa Parang Little Miss parang yung sinerge ko, kauna-unahang kinoronohang Little Miss Philippines. Fair kay mama.
Tapos parang nung nalaman niyang excited siya, nag-Liza Herradura. Tapos nung sabi kong Liza de Castro, biglang, okay. Sorry po Hindi po ako sa Liza Herradura. Tapos ako po, siguro kasi nung bata po ako, wala po ako masyadong husay nung bata ka pa. Tapos nung second year high school, bigla ako napuri nung nasa theater club namin. So parang first time kong mapuri. So doon ako, dahil sa theater, doon ako nagkaroon ng self-esteem. Kaya ako siguro pagpatuloy-patuloy nun dahil hindi naman ako magaling academically, bobo ko sa math at lahat ng mga subjects. Pero, uy, theater, mahusay itong batang to doon. So, doon ako nagpatuloy. Yun yung simula ko po sa theater. Hanggang sa ngayon, wala na yung trajectory ko doon. Yung motivation ko, hindi na ako para magaling. Parang, na lang. Dahil masaya ako sa theater ngayon. Gusto ko yung ginagawa ko. And, of course, saan ka pa makakakita ng profession na, diba? Magiging doktor ka, tapos magiging attorney ka. Sa cheddar lang, diba? Ano mo yun, ng profession na yun. So, it's a very magical craft and a very enjoyable. At saka sa teatro na natin mararamdaman na mayaman tayo pag mayaman yung role, di ba? Oo, diba? So, Yung role ni Josh dun sa Miranda Yolanda, Governor. Saya. Na nambubugbog, no? Ako po, nung bata kasi ako. Hindi, short na to Nung bata kasi ako, gusto ko talagang maging artista. Like, imagine niyo, nursery pa lang ako, tumatayo ako sa tungtungan ng isa table, tapos kakanta-kanta ako sa school, tapos lagi ako na, stand in the corner! Pero kumakanta pa rin ako kahit naka-stand in the corner, mga ganyan. So, feeling ko nung bata ako, sabi ko, para talaga ako sa arts. Nandun na yung isip ko. So, short hair ako kasi sobrang kulot ng buhok ko. Lagi akong boy cut. Ginugupitan lagi ng papa ko. Tapos, ang ginagawa ko, naglalagay ako ng bimpo para kunyari ako si Rosalinda, mga ganyan. Tapos, Amor Powers, mga ganon-ganon. Tapos, nung lumalaki ako, ang alam ko, pag artista ako, oh my gosh, great ka. Parang ganon, ganyan-ganyan. Tapos, nung pumasok ako sa theater, nung nag-workshop ako, doon ko na-realize na, hindi lang pala pag sinabi mong artista ka or nagtateatro ka ay sobrang galing mo na, great ka, ganyan. Ikaw yung bida sa lahat. Hindi. So basically, ang ginawa ng theater sa akin ay hinumble niya ako. Kumbaga parang binaba niya lahat sa akin na eto ka dapat. Di kailangan ang paa mo ay nandyan lang lagi sa lupa. Meron kang galing, may acting ka, pero hindi ibig sabihin all the time ay ikaw to. Parang ganun. So basically, parang ang ginawa niya sa akin ay tinuturuan niya ako ng life lesson. Kasi talagang grabe po yung mga roles na nakukuha sa theater. Tsaka hindi siya katulad kasi sa pelikula or sa mga teleserye na pag inarte mo to, umiyak ka dyan, tapos ka na. Makaka-move on ka na sa iba mong eksena. Sa theater kasi, ang tagal ng show, so lumalalim yung understanding mo dun sa character mo. Nagkakaroon ka pa ng iba't ibang layer ng atake na, my gosh, parang totoo na to, parang naramdaman ko na to dati, may ganun siya. So, yun yung binibigay niya sa akin. Parang bukod sa realization ay humbleness and humbleness. And talagang totoo po yun na hindi yumayaman pag nagtateatro, pero iba yung binibigay niya sa soul ng mga artist. Ganun siya. So yes, humbleness. Thank you so much. Pero yun yung isa ring naisip ko parang nakahumble ka talaga ng proseso. Doon pa lang sa audition Di ba parang, kasi syempre sa teleserye minsan or sa movie, hinahandpick ka. Pero dito, hindi. Kailangan mo dumaan sa pag-audition kasi hindi naman lahat ng roles pwede sa'yo At saka, tignan mo rin kung talagang kaya mo, di ba? Kung naging influence sa akin ng theater, dahil sa kapatid ko, si Al Chris. Kasi siya talaga yung mahilig umarte-arte. Parang grade school pa lang kami, sumasali na siya sa theater group sa school. And then at one point, parang na-dishearten siya sa acting kasi hindi siya nakakakuha ng mga opportunities. Kasi siya Cinemalaya, ligo na yun. Veteran yun Kumbaga parang siya talaga yung nakita kong, wow, ito pala yung Cinemalaya. Dahil kay Al Chris, siya talaga yung nag-introduce sa akin, pati sa mga theater, ganyan. Tapos, sabi niya, Sensei, parang hindi yata talaga sa akin yung acting or yung TV. Tapos, parang magpupulis na siya dapat. Doon na siya papunta, papulis na siya, ganun. Tapos, may offer sa kanya, yung Cyrano.
So, nung time na napanood ko sa Zero No, naiyak ako sa kanya na parang, tol, para ka talaga sa acting. Gift mo talaga yan. So, para sa akin, it's a gift na given sa kanya and then maybe passed on to me kasi hindi ko naman talaga nakita yung sarili ko na magiging artista dahil mahihain nga ako. Parang gusto ko, nagpa-perform ako sa kwarto ko lang. Gusto ko maging Britney Spears. Gusto ko talaga maging singer. Singer talaga. Tapos parang nabigyan ako ng opportunity. And then later on, nararamdaman ko na ang saya ng acting nga. Actually, direct yung first kong mas naging malalim yung love ko or passion ko for acting. Stairway to Heaven. yes. Nung nagkatrabaho tayo na parang iba kasi mag-direct din si Direct Joyce Bernal nun. So parang ang saya lang. Ito pala yung acting, ang saya pala niya. And then, in between, nanonood ako ng mga plays, yun, sa UP, pinapanood ko si Alcris. And then kapag nagta-travel ako, nung nag-London, parang, ang saya nito, gusto ko ma-experience yung ganitong feeling na may live audience. Kasi sa TV, hindi mo naman nakikita yung reactions ng mga tao eh. 'Di ba? Tapos kapag nanonood ka ng teatro, narinig mo silang sumatawa. Parang na-fuel ka kahit nung critiquing nga lang eh. Parang kahit na naririnig ko lang yung mga konting yung gano'n, ay, tama yung ginagawa namin. Yung gano'n, parang meron akong ganong feeling. So yun, parang sa ngayon, nasa stage ako ng buhay ko na gusto kong mas ma-fulfill pa yung soul ko. Na hindi ko kamuhian yung ginagawa ko. Kasi pag paulit-ulit yung ginagawa mo, parang dumadating sa point na, ano bang, saan na ba ako papunta? So, siguro, bilang free spirit ako, lagi ako naghahanap ng ibang venue or ibang place na kung saan mapufulfill yung kaluluwa ko. Tapos, nung finally nagkaroon ng perfect opportunity and perfect time to do theater, sabi ko, eto na. Parang, ano na to, eto na siguro yung simula. Ayun, saya lang. Na-excite ako kasi alam ko na hindi pa kami nagde-debut, di ba? Wala pa yung show. Kinakabahan ako. Pero at the same time, parang gusto ko siyang gawin at i-explore. Kasi ang sarap maglaro. Parang naalala ko lang yung kanta ng Up Dharma Down, di ba? Laging nag-aano yun sa utak ko. Yung title lang, The World is Our Playground, but we will still be home. Parang gano'n. So, yun yung laging mantra ko na yung itong showbiz, itong mundong ginagalawan ko, playground ko siya. Pero yung home ko, yun yung foundation ko, yun doon ako laging magsistick. Parang malaking influence yung art sa akin. Pero hindi ko kakalimutan yung sarili ko. At yun yung pagiging curious ko, pagiging explorer ko, and pagiging, wonder ko. Ganda. Thank you so much! Ganda. Thank you, Contessa number 2. Ikaw naman din. Hindi, ano muna yung pakiramdam na si Angge yung naging Santa Santita at hindi ikaw? Kwento niya yun dito Pero sa totoo lang, talaga, hindi nga siya mag-audition nga. Pero si Anggi kasi, nag-practice kami sa labas ng room. Parang tinawag nga lang daw siya na, mag-audition ka, ganun-ganun. Tapos nung nasa labas kami ng room, sabi niya, sige, amiga, practice tayo. Practice kami, parang mga bata na naglalaro lang na, sige, pabilisan nga umiyak ko. Yung ganon. So, ginawa namin siya. Tapos, ang line namin hindi ko makakalimutan to. Line namin, I am a hepatitis. Tapos umiiyak na siya. Sabi ko, ay, tanggap na to. Wala na akong laban dito. So parang feeling ko, para sa kanya talaga yung role. Tapos, binisita ko pa siya doon sa isa sa mga tapings. Kasi nga parang, alam ko na isa yun sa mga pinakamahirap niyang ginawa. Parang transition yun ng career niya from teeny bopper Angelica to to this, fire, Angelica. Feisty. Feisty, Kumbaga parang defining moment na yun. So, happy ako sa kanya kasi parang feeling ko hindi ko rin yung magagawa. Hindi talaga para sa akin. Kung para sa'yo, isa rin yun sa mga parang naiisip ko pagdating sa mga projects. Kung para sa'yo, para sa'yo. Kung hindi sa'yo, Correct, ang ganda. Napagkwentuhan namin to nito na dito nung nag-iiyakan kami. Doon kasi pinanood nga namin yung Midnight Girls, parang ang daming
na open ng mga bubogs. Parang nung last year niya parang sobrang burnout ko talaga. As in nagkaroon ako ng point sa life na parang I fell out of love sa filmmaking. Tapos parang naghahanap ako ng ibang outlet ganyan. Tapos nagpa-tarot reading ako. Sabi doon sa reading na meron akong itatry this year na bago. Intimidating siya, pero kaya naman daw. Tapos, yun nga. Criminology ba? Criminology, oo. Tsaka magiging part daw ako ng tokhang. Intimidating lang. Ganyan. Tapos yun na, nag-message siya si Tony na kung gusto ko mag-direct. Ko, shit, ito na ata yun. Tapos parang nung nagmi-meeting na, sabi ko, okay, intimidating siya. Kasi nung nagkaroon ng yung first orientation dun sa VLF, andun lahat ng mga napapanood ko na sa theater, mga kilala kong director, mga writer. Sabi ko, shit, tama bang nandito ako? Ganyan. So pero masaya eh. Parang nagkaroon parang sobra kong excited lagi kapag mag-rehearsal, kapag may meeting ng ganito, ganyan. So parang, wala, masaya lang siya. Pero parang feeling ko yung intimidating na part ay dahil nga parang, syempre, at 39 years old, parang meron ulit akong itatry na bago na hindi ko gamay. So parang kaya ko ba yun? Parang sabi nga, parang don't teach a dog, Don't teach an old dog new tricks. Ayun, something like that. Sobrang supportive kasi nung buong team, tsaka nung VLF. Dahil nga, for first-timers, parang sobrang welcoming nung energy. Yun lang. Ano nga yung tanong mo? Paano na-change? Paano na-change? Ayun, parang yun nga. Parang hindi na-change, pero merong na-spark na something ulit para makapag-create. Change pa rin ba yun? Hindi na-change. Oo, change yun. Ayun, basta parang may Kasi parang na-feeling ko nandun lang naman siya. Nandito lang naman siya. Parang may kailangan lang mangyari para lumabas ulit yung ganong klaseng passion. Grabe. Kasi natatawa ko sa usapan ng mga ano kakainin mo mamaya? Hindi. Ang sabi namin, Aldo, tuwan-tuwa kaming katrabaho, tayo lahat katrabaho si Direk JP kasi bukod sa sobrang bait niya at ang sobrang hindi po niya kayo hinahayaang magutom. Uy, grabe! Thank you po, Basta Cafe! Gawin na natin 10 po yung placement sa plane. Ang sarap po ng rehearsal food namin. Ini-sponsor ng Basta Cafe yung food rehearsal food namin. Ganyan yung revision sa script. Nakakatawa, sila naman nag-isip nun. Hindi ko naman in-impose na parang ilagay natin sa script yung Basta Cafe, ha? Tapos nagulat na lang ako nung nag-send ng revision, parang, ay, nandito. Kasi ang funny ni Yesh, ano yung slogan ng Basta Cafe? Basta Cafe, Cafe! Ang taas na naman. Oh wait, saan kami pwede kumuha ng tickets? Ay, guys, itong VLF, medyo maliit lang kasi siya na venue. So usually, VLF, parang first few days, mabilis siya ma-sold out. So hindi siya parang mga ibang play na, ay, meron pang next time, ganyan. Kasi kapag hindi nga na sila na-revisited, yun na yun. Yun na yung chance nyo. Unless, isi-stage siya sa ibang production. So saan kami makakabili? Ano ba dyan ang ka-MN night? So yung shows namin ay June 5, 10, 11, 17, 21, 27, 28. Tapos 2 p.m. and 8 p.m. show siya. So set kami, sa isang set may 3 plays. So kapag bumili ka ng isang ticket, 3 na yung mapapanood ninyo. Yes. Yun. So, tapos pag bumili sila ng festival pass direct, mas mura yun. Lahat ng set mapapanood nyo. Yes. So, Hanggang set E ba? Opo. Set E, yung bago. So, 15 plays. Oo. Tapos may revisited pa, tapos mga short stages pa, di ba? May mga ganun readings. pa. Oo, mga readings. Marami. Ay, may workshop din. Oo. Festival talaga siya. Parang bukod sa may mapapanood sila ng mga play, may mga workshop sila na pwedeng attendan, mga ganun. Sa Black Box to, tama? Yes. Tanghalang Ignacio Jimenez. Yes. Saan naman bibili, ma? Yun! Ito na nga! Yung ticket, punta lang sila sa Cultural Center of the Philippines na Facebook tsaka Instagram. Andun yung mga link para dun sa tickets and pwede sila mag-bulk buy. Ayun. But thank you guys. Thank you Thank you. everyone. Thank you. Panoorin nyo rin yung ibang mga set. Yes. Naalala ko na yung play namin. Unang araw, written by Ivan Gentolizo.
Yung iniisip niya si Oh, wala kanina. Kaya ako tahimik. Baka daw mapagalitan siya. Oh. Yes. Sino dito mga hindi pa nakakanood ng Virgin Love Fest? Ang dami pa. Oh my Yes. God. Masaya siya. Yes. Sobrang, Sobra. it's a different experience talaga. Baka mabago na yung buhay niyo. May student discount sila kung may mga student. So, So yun. Thank you guys. Thanks, Thank you Mama guys. Eme. Thank you everyone. Thank you Blind Yes. Alco, Ron, Joshua. Thank you Derek J. Wow. Thank you for guesting us. Thank you for taking the time. Wow. Thanks, guys. See you sa teatro. Wow! Thank you, thank you. Thank you.